anong gagawin mo ngayon kung yung Google ginawang West Philippine Sea yung area na yon? Grabe Tuwing may naman. yan ba porket na sa Google Maps West Philippine Sea, hindi Okay na tayo na. papasukin ng barko ng China? Hindi na haharas yung ating mga fishermen? Hindi, of course. Kawawa. Ano gagawin? Hampas mo yung screen ng cellphone mo sa mukha ng Chinese Coast Guard. Sabihin mo, "Hoy, West Philippine Sea yan." Aha. Kaya kalokohan Ano may kasabihan sa Africa? Mm. May kasabihan yung mga Africans pag may dalawang anong tawag dito? Elepante Opo. ang nag-aaway, ang nadidisgrasya, yung damo sa ilalim. Tayo yung damo. Ang elepante, ang China at saka ang Amerika. Po yan, iwasan na ho natin yung nakaka-stress na mga bagay-bagay. Yan, salamat po. Ayan, kita nyo ha. At habang hinintay natin si attorney pa rin, ay alam nyo ho ba na maraming mga bagay ang ating pinapaalala para makatulong sa ating katawan. At syempre, para doon sa mga hindi po naaalala, mga dapat gawin ay yan. Siguro yung mga iba naman di na ako magpapakilala kasi kilala nyo na ako at importante lang po tayo po tayo po ay naririto sa Yes Yes Yo Topacio. Magandang umaga! Yan po! Magandang umaga. Medyo pasensya na po kayo. Naipit ako sa baba. Opo. Medyo traffic lang po. Sabi ko na nga ba Anyway, ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na, macho pa nga. Topacio, bumabati sa inyo na mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Yes! At ako naman si Miss Juvie de Guzman. Hinintay kita. Oy, salamat. Buti na lang medyo kwet chika-chika ka muna. Opo. Sapagkat, alam nyo, importante at nakakatuwa yung mga pangyayari. At teka, akala ko si Kwan lang, si Speaker Romualdez ang mahilig sa singit. Eto pala, may sumingit bigla. Di bale, magagandang singit Basta, naman yan. oo. Yan. Hindi, etong ating bag. Dapat yata magpagawa na ulit tayo nito. Ano? Opo. Wala na ba tayo doon, Bong? Sa opisina? Ayan, lawa na. Alaws na, Alaws na. Anyway, hindi, natatawa lamang ako dahil tuwan-tuwa itong mga ibang tao na yung Google Maps daw ay may nakalagay na roon isang porsyon na West Philippine Sea. OMG. Talaga? At para sa kanila, malaking tagumpay na yon. Alam nyo, talagang ang tawag ko sa area na yon, kahit sa mga writings ko, tingnan nyo kung hindi totoo. Talagang yon ay tinatawag nating West Philippine Sea kasi may batas. Opo. Si Pangulong Aquino. At bilang abogado, tayo sumusunod sa batas. Opo. Executive order lamang naman. Yes. Pero it has the force and effect of law kung hindi ultra vires, kung within the powers of the President, executive order, ay batas din yon. Opo. O source of law din yon. Okay. Yan ay pinag-aaralan sa first year law school na. Pinangangalanan niya yon, West Philippine Sea. Okay. Since siya ang Pangulo ng Pilipinas noon at tayo mga Pilipino, siyempre susunod tayo sa sinasabi Ng Pangulo. ng ating Pangulo. Kung sino man ang Pangulo. Yung dating Panot, Pangulo, yes. kay Bangag. O wala akong sinasabi kung sino yun kay Magulo, kay Hilo, kay Palamura. Ayan, sinama ko na lahat kay Nananaba ko. Lagi may suksok na tawa ko sa bibig. Kahit Opo. sino, kay laging lasing. Kasi ang importante, kung sino yung pangulo nung panahon na yon, yun yung masusunod. Kaya tinatawag ko talaga dyan, West Philippine Sea. Opo. Pero ang problema naman po, hindi naman po ang Pilipino Hindi naman po ang Pilipinas. Ayun. Ang problema ay ang international community at lalo na ang China na nagkiklaim noon na teritoryo niya yung portion na West Philippine Sea. Aha. Ngayon, kung nilagay ng Google yung West Philippine Sea, kasi di ba tine-question, ano ba yung West Philippine Sea? Opo. Tayo, tinatawag natin yung West Philippine Sea. Hindi naman nire-recognize ang China. Anong silbi noon? Google Maps yun Yung Google Maps naman, hindi naman binding yung kahit kanino Ang problema rito kina Tariela, nagdiriwang sila, West Philippines yung tawag ng Google Maps. Nakikinig kayo kay Dan Fernandez na Google ang sinusunod. Pero attorney, ikaw nagpasikat nun Google, di ba? Hindi porket nakalagay sa Google, hindi porket nakikita sa Google o nasa Google Maps, yun na ang tawag doon. Iba-ibang tawag di ba? Kung anong tawag natin doon,
okay yon para sa atin. Walang problema tayo roon. West Philippine Sea. Gusto mong tawagin West Philippine Sea. Okay. Diba? Yung Ayungin, ibang tawag ng ibang mga Benham Rice, may mga ganon. Iba ang tawag, yung islands na yung pinag-aagawa ng Japan at China. Iba ang tawag ng mga Japanese, ibang tawag ng mga Chinese. Ayun. Yun ang problema sa international law. Yung Google Maps, hindi po binding yun. Yun ngang arbitration Hindi kinikilala ng China. Ito pang Google Maps, kayo naman oo. Well, actually, pag ginagamit ko yung Google Map, mas hindi masyadong accurate. Hindi. At saka hindi talaga binding yun. Anyway. Ang pagtuunan ninyo ng pansin ay etong mga problema ng poverty o paghihirap at gutom ng mga Pilipino. Kita nyo yung, di ba pinag-usapan na natin yan, yung self-rated poverty. Noong Marso, Yeah. nagka-survey. Apo. Tumaas. Can you imagine? 52% na ng mga Pilipino ay sinasabing sila ay mahirap. More than half. Eto social weather station to hindi to the Stratford. The Stratford. O kung ano-anong survey na yung nangunguna daw si Kiko at si Bam. Hindi yung mga surveyan Ala. Survey test yata yun madaling matunaw. Samantalang nung 2024 December, eto, last January, 50% lang. 51% din last February. At ang pinakamataas pala, noong December 2024, kung saan sinabi ng mga Pilipino, 63% na nagsabing sila ay mahirap. At 12% ang sinasabing sila ay borderline. Ibig sabihin, nasa bingit sila ng hirap at pagiging maginhawa. Yun ang mabigat. Sino bang Pangulo noong December 2024? Di, eto na. Ayun, Sinong Pangulo noong January 2025? Eto na. Sila talaga ang Pangulo. Yun ang problema natin. Hindi na, kasi naman tayo, yung sinasabing West Philippine Sea, ang foreign policy natin masyadong pro-American. Dapat yan ang ginagawa ng China. Pagdating sa ekonomiya, sila ay nakikisa sa China. Di ba nabigyan sila ng high-speed train? Opo. May mga infrastruktura. Pero hindi nila inaabandona ang kanilang claim sa mga ilang isla na kiniklaim ng Vietnam, kiniklaim din ng China. Yes. In fact, noong 1979, nagbarilan yan Oo, nag-naval war yan, ang China at ang Vietnam. Ang problema sa atin, kaya wala tayong mapapala sa China, pumayag tayong lagyan ng missiles ng Amerika ang mga bases. Naglagay ng mga bases dito, yung mga EDCA. Ang pakay ng Amerika dyan ay maging forward bases para ipagtanggol ang Taiwan. Bakit tayo nakialam sa pagtanggol ng... Hindi Pilipinas? Hindi! Grabe. Hindi naman susugurin ng China ang Pilipinas yung mainland. Opo. Ang pinagtatalunan natin, baka akala nyo malaking teritoryo yung pinagtatalunan dun sa West Philippine Sea o South China Sea o kung saan man yun. Yung mga isla-isla lang maliliit yun. Ilang hektarya lang yun. Ganun ba? Ang pinagtatalunan kasi roon, fishing grounds. Okay. Yung isda, yung tubig. Hindi kasama sa Mutual Defense Treaty natin sa Amerika na ipagtatanggol tayo pagkatubig ang inatak, ang sinakop ng China. Hindi kasama ang Exclusive Economic Zone. Territory ang sinasabi sa Mutual Defense Treaty.
Pag lumanding ang mga Chinese sa Palawan, siyempre, mutual defense treaty na yon. Ibang usapan na yon. Pag lumanding sa Bataan ng mga Chinese, yung military nila, ibang usapan yon. Teritoryo natin yon. Pero yung exclusive economic zone, tubig yon, hindi tayo ipagtatanggol ng Amerika galing sa China. Kataas-taasan ang mangyari ayan. Mag-joint exercise. Ay, yung joint exercise, ang ginagalit lang natin ang China niyan eh. Overflight, yung mga sinasabing ng Amerika na freedom of navigation, papasok sa barko nila, magpopormahan sila, magigirian silang parang dalawang tandang doon Pero sa attorney, West sino Philippine Sea. bang nag-uutos niyan na magkaganyan? Ang architect ng foreign policy ay ang Pangulo. Siya mismo. Kita mo ang nangyari sa atin. Okay, Okay. Pumayag tayo na may EDCA. Opo. May lumalanding dyan mga eroplano ng Amerika. May missiles dyan yung Amerika, di ba? O Opo. inamin naman hindi naman tinatanggi. May missiles ang Amerika dyan. Okay. Na threat sa China. Abot yung missiles na yon sa China. Opo. Anong ginawa ng China? Di ba hinaharas tayo? Naging target tayo. Pinagtanggol ba tayo ng Amerika? Wala Binigyan ba tayo ng armas? Hindi. Anong ginawa ng Amerika? Binibentahan tayo. Ninegosyo pa tayo. Ayan, sinabi ni Browner, di ba? Pinangangananda ka nila noon. Niyayabang nila, pumayag na ang Amerika na magbenta sa atin ng mga advanced fighters, yung mga F-16. Opo. Di ba sabi ko noon, anong F-16 ang pinagsasabi nyo? Paano nyo babayaran yan? Yung F-16, 5.5 billion dollars yan. Ilan ang 5.5 billion times 50? 5 times, 2 trillion. O 200 billion ba? Pesos. 250 billion pesos ang gastos. Binawasan nga ng 15 billion yung budget ng military. Ba't tuwan-tuwa si General Marvel? Hindi, yung mga natin, ang tuwan-tuwa, pumayag nga. Pero, mabibili ba natin? Yun ang tanong. Sabi walang pera. 15 billion nga ang tinanggal sa modernization. Parang sinabi ko sa'yo, Ma'am Jubes, okay na. Payag na ako, ibebenta ko sa'yo. Yung aking bahay sa Forbes Park. Ganun ba? Magandang balita yung magkano? 500 million. Patay. Walang pera. Ano ngayon? Kung payag akong ibenta, may pambili ka ba? Yan ang dapat. Ang problema. Ganyan ang dapat. Ginawa tayong target, pero sa halip na bigyan tayo ng armas, binibentahan tayo ng armas. Parang sinabi ko kay Victor, Vic, kalaban ko yung sibong, awayin mo. Inaway ka ni Bong, binunutan ka ng barel. Sabihin mo sa akin, sabi mo, awayin ko si Bong. Binunutan ako ng barel, kutsilyo lang ang dala ko. Ganun ba? Bili mo yung baril ko. Ayan. Ito, 100,000. Benta ka ng baril. May luko-luko ka pala Mali. Pinaaway mo sa akin nung binunutan ako ng baril. Wala akong baril, kutsilyo lang ang dala ko. Binibentahan mo ako ng baril. Ayun. Dapat binigyan mo ako ng baril para ipagtanggol ko sarili ko. Yung Typhoon, uulitin ko, hindi po yun missile defense system. Offensive missile system yun. Hindi yun pang-intercept ng missile. Pati yung binili natin sa India, surface to ship yun, panlaban yun sa ship. Pero kung missile na ang inilaunch sa atin at gagawin po yan, maniwala kayo, pag in-invade ang Taiwan, since may missiles dito sa Pilipinas, uupakan yung EDCA sites ng China, maniwala kayo. Di kawawa tayo sa desisyon ng Pangulo. Tatamaan tayo. Bakit hindi titirahin yan? I-invade nila ang Taiwan. Alam nila may missiles ang US dyan sa mga EDCA sites. Bago sila pupuntang Taiwan, upakan muna nila yan. Preemptive strike ang tawag doon. Bakit papayagan nila yung mga missiles na yun? Matamaan. Yung mga bases nila sa mainland China. Kung ini-invade nila yung Taiwan, i-neutralize lahat ng military assets ng kalaban nila, i-neutralize muna nila. Napakaraming missiles ang China. Di ba sinabi ko nga sa inyo,
bukod sa People's Liberation Army Navy, People's Liberation Army, People's Liberation Army Air Force, di ba? Yan ang branches, main branches ng military. Parang Philippine Air Force, di ba? Opo. Philippine Army, Philippine Navy, 3 branches niyan eh. Ang Air Force, syempre, yung eroplano, air power, Navy sa dagat, Opo. Army sa lupa. Yan ang branches natin. Pero diba? attorney, parang naalala ko yung mga nagpapaalis dati ng mga gamit ng Amerika dito, di ba? Oo, pinaalis na nga yan eh. Ipinasara yan Okay. noon. Ang China, may isa pang branch ng military na wala tayo. Ano po? Yung meron silang Rocket Division. People's Liberation Army, Rocket Division. Separate yun sa Army, sa Navy, sa Air Force. Opo. Ang inaatubag lang doon, mga missiles. Bakit? Ang dami nilang missiles. Paktay. Napakaraming missiles. Magdan Fernandez kayo, i-google nyo kung hindi totoo sinasabi ko. Napakaraming missiles ng China. Yung bebentahan tayo, napipilitan tuloy tayong bumili ng barko, di ba? Oo. Sa halip na ang China ay tinutulungan tayo sa mass transport, sa infrastructure natin, katulad ng ginawa nila sa Vietnam, sa Indonesia. Since kinakalaban natin, napapagastos pa tayo para bumili ng armas, katulad nung sa South Korea. Di ba? Merong nag-deliver na bago. 2 yun eh. Opo. Na frigate. Advance yun. Magkanong halaga noon? Bilyong piso yun. Okay, may dumating sa yung 2 barko. Ilan ang barko ng China? Hindi. Mahigit 2,000. Pinakamalaking Navy ang China sa buong mundo. Mas marami pang barko ang China kaysa sa US. Hindi natin kakayanin. Hahabulin mo ba yun? Paano mo nga habulin yung ang bihira? Ang defense budget noon almost 300 billion US. Ikaw magkano defense budget mo? 50 billion pesos. Malit lang yun. Hahabulin mo ang China. Opo. Okay naman, bago. Anong gagawin mo ngayon kung yung Google, anong gagawin mo ngayon kung yung Google, ginawang West Philippine Sea yung area na yon. Grabe Tuwing may naman. yan ba porket na sa Google Maps, West Philippine Sea, hindi Okay na tayo na. papasukin ng barko ng China? Hindi na haharas yung ating mga fishermen? Hindi, of course. Kawawa. Ano gagawin? Hampas mo yung screen ng cellphone mo sa muka ng Chinese Coast Guard. Sabihin mo, "Hoy, West Philippine Sea yan." Aha. Kaya kalokohan eh. So, dapat payuhan si President Bongbong Marcos. Ang dami-daming magagaling na tagapayo. Kaso mo, yan ang kanyang pag-ikot, pagpunta sa Amerika, hindi uubra yan eh. Opo. Ginagawa tayong tau-tauhan sa labanan between China and America. At niluluto tayo sa sarili nating mantika. Oo, di ba? Ano may kasabihan sa Africa? May kasabihan yung mga Africans eh. Pag may dalawang, anong tawag dito? Elepante. Opo. Ang nag-aaway, ang nadidisgrasya, yung damo sa ilalim. Tayo yung damo. Ang elepante, ang China at saka ang Amerika. Bakit kasi Sumali-sali masyado tayong pa kumakampi? tayo. Pwede naman tayong kaibigan natin ng Amerika. Kaibigan natin ng China. Di ba yun nga ang sinasabi ni Duterte? A friend to all, an enemy to none. Kasi kung ikaw ay maliit na bansa, bakit ka makikipag-away? Ang Singapore, alam niya. Ang Singapore, napakayaman pa ha. Kung makikita mo yung may kaibigan kasi ako na ang tatay niya dating minister ni Lee Kuan Yew, banker siya sa Singapore. Naimbita kami sa National Day, Independence Day. Doon pumaparada yung kanilang mga army. Maliit ang army, ang armed forces ng Singapore, pero napaka-modern ng mga equipment. Puro bago, puro magaganda. Kukunti lang nga kasi wala naman silang kalaban, hindi naman sila invade ng Malaysia. Hindi naman nila invade ng Malaysia. Hindi naman sila invade ng China. Pero siyempre, lahat ng bansa dapat may armed force. Ganon yun. Pero attorney, since na alam mo yung sitwasyon, baka pwede mo naman pakiusapan si BBM. Hindi, iba-ibang pananaw eh. Para sa akin, kung ganyan na wala ka namang panalo, ikaw ay magkakaroon ng entente cordial. Yung mabuting pakikipag-usap kesa wala. Kesa walang Diba? ginawa. Bakit? Anong gagawin ba natin?
Gigirahin ba natin ang China? Of course not. Hindi naman uubra eh. Oh. Katulad ngayon, since provoke tayo ng provoke, yung Code of Conduct para sa South China Sea na matagal nang niluluto between the ASEAN countries at China, hindi na mabuo-buo. Oh my God. Kasi nga, pagkatapos, ay nako, hindi maganda ang foreign policy natin. Pwede mo namang hindi i-give up yung claim. Kasi nga tayo, ang ginagawa ng Amerika, ginagamit ang Pilipinas para ma-out of balance ang China. Bakit tuwan-tuwa yung mga Coast Guard natin? Oy! May pumasok ng mga Chinese ship, sinalubong namin, pinaalis namin, umalis. Alam nyo bang ginagawa ng China sa atin? Ano po? Libo-libo ang ships nila, tayo kukonti. Wini-wear out lang tayo ng China. Saka binibilang. Pinupudpud lang ng China yung mga barko natin. Ang dami nilang barko. Ikot ng ikot yung barko. Siyempre, ginagamit yung makina noon. Katulad ng isang barko nating nag-overheat. Yes. Gaganon sila. Alam nila, susugod tayo. Ikukunti barko natin. Sooner or later, pudpud na yung makina ng mga barko natin. Sila marami pang barko. May reserba. Iyan ay strategy of war din. Iwe-wear out mo yung kalaban. Nasa Art of War yan ni Sun Tzu. Magaling sa Art of War yung mga Chinese, iba yung si Sun Tzu. Ano yun Chinese yun Yan ang siya yung gumawa ng librong The Art of War, yung mga strategy. Pinapagod lang tayo, kumbaga sa nagpapahabol lang yan. Kawawa Pagkapagod na tayo. pagod ka na, ano nang gagawin mo? Titigil Parang ang ka kalaban na. mo 100, ikaw 3 lang kayo. Pupunta hahabulin nyo. Di ba mapapagod kayo, 3 lang kayo, 100 ang hinahabol nyo. Wini-wear out lang tayo. Yung mga equipment natin, wini-wear out lang yan. Kasi may maintenance yan Parang kotse yan, pag gamit ka ng gamit, siyempre mapupudpud, maluluma yung makina, maluluma yung gulong, lahat. Yun ang ginagawa sa atin ng China. Nilalaspag lang yung ating mga military equipment. And they should know. Oo! Kayo naman, Oh my God. Tuwan-tuwa kayo. Siyempre, atras yun. Gusto nyo mapudpud yung ating mga kasangkapan, yung mga makina ng ating mga ships. Ibig sabihin mali yung mali yung advice Tatakbo ng iba talaga dyan. yung papasok yun, papahabol yun, aalis yun. Papasok hanggang, kita mo, very worn out na yung ating mga barko. Anyway, sa notang yan ay Oh my God. nagbabalik ang Yes, Yes Show, Tapasyo.